Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Hello kamahalan! I'm back again and again. And for today's video ay pag-uusapan natin yung ilan sa mga tatanggap namin base sa pagpunta namin dito sa Japan. Una is, ano daw ba ang agency namin? So kami kasi, hindi kami dumaan po sa agency. Kami po ay from company na nagpapadala po ng production operator sa mother company nila dito sa Japan. Kaya wala po kami agents. Ang pinag-trainingan po namin na company is ang KBK Philippines. Sila po ay nagpapadala sa mother company nila, which is KBK Corporation, Japan. Ang pangalawa naman pong tanong is, need daw po ba ng experience bilang isang production operator? Sa amin naman po, hindi naman po lahat ay may experience na ng pagiging production operator. Yung iba po, teacher, yung iba pa engineer, yung iba pa accountant. So ako naman po kasi, may experience naman po ako ng pagiging production operator. Pero pwede po kayong mag-apply kahit wala po kayong experience sa pagiging production operator. Kahit fresh graduate pa lang po kayo, pwede po. Pangatlong tanong po is, pwede daw ba ang may tattoo? So, sa experience ko po, yung iba po na nakikita ko is may tattoo sila pero maliliit lang. Siguro yung hindi po masyadong obvious, hindi buong katawan, ganon. Siguro yung mga maliliit lang, tapos tago po siya. Pwede po siya. So, pang-apat na tanong is, kailangan ba daw may aral agad ng Nihongo? Ako po, wala po akong kalam-alam sa Nihongo. So, Wait a minute! bali yung 6 months po na i-render natin na trainee sa KBK Philippines is kasama na po doon yung pag-aaral ng Nihongo. So, in short po, hindi po kailangan na may alam ka kaagad sa Nihongo bago ka mag-apply kay KBK Philippines. Kasi sa KBK Philippines po, meron po tayo doon na sensei na magtuturo po sa atin ng Nihongo. Bago tayo mag-proceed sa panglimang tanong, make sure na na-like and subscribe nyo na ang channel na ito. And please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod ko pang video. Panglima naman pong katanungan is kung may age limit po ba? Dati po, 18 to 25 years old lang. So ngayon ang alam ko po is in-adjust na po nila, ginawa po nila na 20 to 30 years old yung kanila pong requirements na age. So may age limit po siya. Hanggang 30 years old lang po siya. Pang-anim na tanong is, any gender po ba daw ay pwede? Dito po sa KBK Philippines is female lang po ang tinatanggap nila. Hindi pa po sila tumatanggap ng male. Sa ngayon po ay babae lang po muna ang kailangan nila. Pang-7 na katanungan ay kung pwede daw po ba ang may anak. So, sa pagkakaalam ko po ngayon, pwede po ang may anak, pero dapat po 3 years old and above na po yung ating baby. Dati po kasi, bawal pa po yung may anak, single lang po. Mabuti na lang po ngayon at pwede na po ang may anak, pero at least 3 years old and above ang anak po. Pang-8 tanong is kung may placement fee po ba daw. Kami po, wala po kaming placement fee na inilabas. Po kaming placement fee na inilabas, na ginastos. Lahat po yon sagot po ni company. Kaya po, sa mga iba po dyan na nag-iisip agad na hindi kami makapag-apply ng Japan kasi malaki nagagastos sa placement fee. Dito po kay KBK, wala po kaming inilabas para sa placement fee. Free po siya and sagot po siya ni company. Pang-siyam na tanong po ay kung magkano daw po ang nagastos namin sa pag-aaral and sa pagtitrainee. Ito po,
Wala po tayong babayaran. Wala po tayong babayaran sa trainee. Wala po tayong babayaran sa pag-aaral ng Nihongo. Lahat po yun ay free at sagot ni company. Ikaw na lang ang hinihintay. And ikaw na lang ang kailangan na be ready pagdating din sa pag-aaral ng Nihongo kasi hindi rin biro ang mag-aaral ng Nihongo. So, kailangan talagang ready ang physical and mental health mo. Ayun, nasagot ko na naman yung iba sa mga katanungan na aking natatanggap. Hopefully, natulungan ko kayo at nasagot ko ang inyong mga tanong. Again, I'm Leia. See you again to my next vlog. Mata ne! Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understand.